sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang sinasambit sa bawat araw, di man siya nasisilayan, wala mang matang nakakakita. Ang pagmamahal niya ay walang maliw, walang humpay. Sa bawat anak niyang sa kanya'y nakadama, pahayag na tuwiran ang siyang alay nila. Upang sa bawat makinig at tuwirang tumanggap, madama rin nila at matuto silang ganap. Kaya't ang bawat may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang mga matatanda sa una ay maraming pamahiin. Parang nalaso ng isipan na kung yun ang susundin, maraming takot at bagabag na mananahan sa kalooban. Isang halimbawa ang pag kumakain eka ay huwag kang tatayo. Huwag ka munang aalis, hintayin mo ekang matapos muna yung mga kumakain. Baka eka madisgrasya ka. Na sa buong aklat naman, sa buong libro na tinatawag na Biblia, wala kang mababasang gayon. Kapag eka basag yung salamin tanggalin mo malas. Isang halimbawa yaon na kung kikintal sa isip mo, at wala kang karunungan, wala ka pang kaalaman sa larangan ng kabutihan at kabanalan, mga salitang banal, yun ang titi mo sa isip mo na puro masama, hindi pala dapat, hindi tama. Isa na rin ang kapag naglalakbay ka eka, kapag nakakita ka eka ng pusa sa daan eka ay itim, malas. Subalit, katuparan at katotohanan ng lahat ng kabutihan ay sa Diyos Ama lamang. Na kung pagninilayan anong koneksyon doon sa kapalaran ng tao sa mga bagay na sinasabi ng matatanda. Kaya maraming salita, maraming pamahiin na hindi nagiging mabuti ang dulot sapagkat kung ano yung iniisip mo, siyang nagaganap sa'yo. Kung ano yung pananaw mo, pananampalataya mo, siyang tuwirang nakakamtan mo. Kaya't manalig ka't magtiwala ka sa Ama, manampalataya kang totoo at gumawa ka ng mabuti. Ang mabuti ang siyang ganti. Hindi baga? Mga minamahal, kaya't kung pagninilayan ang bawat araw, ano ba ang mahalaga? Yung kautusan ng tao o kautusan ng Ama? Yung kalooban niya o kalooban ng tao? Na kung paghaharian ay takot, puro pag-aalala, kaya nung panahon na yaon, ang daming hindi ginagawa ng tao, pagsunod sa tao, hindi pagsunod sa Ama. Subalit ang pagtalim at pagsunod sa Ama hindi natupad. Ano baga ang nais niya? Ang gumawa ka ng mabuti at magpakabuti ka. Ang mahalin mo ang kapwa mo, ibigin mo ang kapwa mo. Ano ang ginawa ng tao? Nagpakasama-sama. Pinabayaan na ang sarili
na malulong sa kasamaan. Kaya't kung may lasenggo ngayon, noon pa yung mga lasinggero. Umuusad ang panahon, walang pagbabago, na nagaganap na. Yung naganap noon ay hindi magaganap ngayon. Bakit? Sapagkat nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maliwanag ang sinabing humingi ka at ika'y pagbibigyan. Kung ang hinihiling mo'y pang sarili lamang, ang hinihiling mo'y sarili mong kapakanan, sa palagay mo'y lagi kang magtatagumpay. Ang lahat ay may hangganan, maliwanag na tinuturan kung ang salupay kinakalos kapag umaapaw. Ang ugali rin ng tao'y kinakalos kapag labis-labis. Sabi nga ng isang kausap, ilang Apo Kunching, mabuti pa po yung pinalo ka. Habang nararamdaman mo yung latay na dampi ng palad, masakit. Doon mo lang nararamdaman yun. Pagkatapos ay pinaliwanag sa'yo, ba't ka pinalo? Mas masarap pa po kaysa doon sa pinagsalitaan ka ng hindi mo malimut-limutan sa sakit. Matagal nakatirik sa dibdib. Subalit may mga taong kung manalita sa kapwa ay napakasasakit. Parang walang mga butas ang buto, yung pag-ungusapan. Parang walang mga isip, parang siya lang ang may isip. Bakit nga ba nagaganap ito, mga minamahal? Sapagkat nga kapag ang umiral ay pagkatao, ganang pagkataong damdamin at kaisipang walang kontrolado. Walang pagtitimpi ang umiiral. Kaya kung minsan, alamin mo man ang tama, hanapin mo man ang tama, natutunan mo man ang tama, pag hindi mo kayang gawin at hindi mo nagagawa, wala pa rin kabuluhan ang natutunan mong katotohanan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang kaganapan ay pinatupad upang maisiwalat na kung walang kaganapan gayon, hindi maisisiwalat sa buhay ng tao, di ba ga? Ang nagaganap lang sa ibabaw ng mundo, sa lupang ibabaw, sa mga tao, yaon lamang ang sinisiwalat ng Espiritu Santo. Yaon lamang ang tinutukoy na binabahagi sa mga tao. Kung ano ang nasisilayan, siyang tinutukoy, siyang sinisiwalat, siyang nilalahad. Kung anong magaganap pa, pinapaalalahanan ng tao, binibigyang babala para hindi na magkaroon ng parusa. Subalit, hindi pa rin lahat ay marunong makinig sapagkat hindi lahat ay nagpapahalaga sa kanyang kaluluwa, kundi ang higit na pinahahalagahan ay ang sarili niya. Yung ngayon na kailangan kamtin ko yung gusto ko, yung ngayon na habang nabubuhay ako'y maging maligaya, masaya ako sa pansamantalang buhay. Subalit ang tinutukoy ng Kristo at ang pahatid ng Ama ay ang kaligtasan ng kaluluwa at ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ano nga ba ang buhay at ano nga ba ang ligaya? Ano nga ba ang sarap ng buhay? Hindi mo ito nalalasap kung marami kang kagulumihanan, marami kang taglay na alalahanin sa buhay. Kaya't may kapayapaang tinatawag, kaya't nagbigay ng kapayapaan ng Ama, at ang Espiritu niya ang nagbabahagi nito. May mga taong sa una, pag nakikinabang, sayang-saya, siyang-siya, siglang-sigla, galak na galak siya. Pag dumaratal na yung problema sa mga ginawa niya, na noong unay kasiyahan at kagalakan niya, siya rin naman ang nahihirapan, siya rin naman ang nalilito, siya rin ang hindi makali. Bakit nga ba kaya kung magninilay ang tao, ginagawa pa? Ano ang dahilan bakit hindi napigilan ang ganang sariling kagustuhan?
Yaon na nga ang patotoong, ang espiritu ng katotohanan. Ang espiritu ng kaligtasan. Katulad lamang ng isang namimikilan, ang lalamunan. Na pagdaka ay parang mangangati ang iyong lalamunan. Ang iyong alangala ay parang may dumaraang hindi mo kayang pigilin. Pagdakay lalapot ang iyong laway at mag-aanyaya ng pag-ubo, pagkasamid. Ano yaon? Yung tukso na kapag tinanggap ng tao, halimbawa lamang ang tinuturan ko. Isang halimbawa na kay ganda ng pakiramdam mo, kay ganda ng pananalita mo, kay ganda ng tinig mo, subalit kapag biglang dumatal ang pagkasamid mo, sarili mong laway, nasasamid ka. Sarili mong laway, pinahihirapan ka. Na ibig sabihin, sarili mong gawa, nasasaktan ka. Sarili mong sinabi, nahihirapan ka. Kaya mga mahal, inyong pagnilayan, kung lahat lang ng tao ay marunong magtanto sa bawat ginagawa, sa bawat sinasabi, wala kailanman na magiging isang alingas-ngas ng buhay niya. Dili kaya ay isang makapagpapalito ng isipan niya. Sapagkat ang gumawa ng tama at tumpak, ang gumawa ng tama at marapat, isang katotohanan ng Diyos sa iyo'y nananahan. Kaya't halina mga mahal ko, pagnilayan ninyo ang buhay, suriin ninyo ang buhay, matanto nyo nawa ng lahat ng may buhay ay may wakas. Lahat ng kagulumihanan ay maaring ipayapat mamayapa ang kaisipan. Lahat ng kalituhan ay may kaparaanan. Lahat ng nadidimlan, maaring hawiin at mapalitan ng liwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Humangot tayo mula kay Lucas. 8 araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning ang 2 lalaki at ang 2 lalaki na nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang."
siyang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. May mga taong gayon, kumisan, ang kamangha-mangha nilang nakita at kahiwa-hiwaga sa pananaw nila, di kayang ikwento, ibahagi sa kapwa nila, sapagkat sila man hindi makapaniwala. Sila man hindi nila matanggap na isang taong kasama nila may magaganap na gayon. Subalit kung susuriin mo, mga lingkod na ito, maluwat-luwat na rin ang mga kasama bilang guro nila. At sa maluwat na nilang pagkakasama, na sa iba't ibang kaparaanan na naggawa na ng Kristo sa kanilang buhay, di pa rin malubos ang kanilang pagtanggap na sino itong taong ito? Ba't ganito? Ba't ganito ang nangyayari? Kamangha-mangha, kahiwa-hiwaga. Kaya tulad ni Pedro, wala lang masabi kaya nagsalita siyang gagawa ng kubol na 3 para sa Jesus, kay Elias at Moises, na hindi pa naman niya sigurado kung sila nga yaon. Ganyan kuminsan ang tao. Sa kanyang pagkabigla, walang kasiguraduhan yung sinasabi, makapagbigkas lang. Kuminsan ang tao na rin ang gumagawa ng kanyang mga kabiglaanan. Sapagkat ang taong pabigla-bigla ang desisyon at salita, siya rin naman kuminsan ang nahihirap at nasasaktan. Sino bagang tao ang gumawa ng hindi niya pinagnilayan na sa bandang huli di niya pinagsisihan? Sino namang kayang tao na ang bawat ginagawa niya ay mula sa Ama at ang Ama naghahari sa kanya na nalumbay ang buhay niya sa kabila man ang pinagdaraanan niya? Maliwanag ang patotoo na ang isang Jesus ay nagbagong anyo, ningning ng liwanag ang dulot. Sino kaya ang kumilala na sa Jesus na nakapagbagong anyo na, tuwirang nakilala na at nagningas na ang ilawan niya, at tuwirang ito na ang pinanaig sa buhay niya, ang liwanag na tatlo niya, na natanggap niya sa Jesus na pangalan na tinanggap niya, ang liwanag na nananahan sa sanlibutan na kailan may walang kamatayan. Ilan kaya ang makapagbabata sa kabutihan upang ipanalangin ang kapwa niya at manalangin siya para sa kapwa niya at hindi lamang sa ganang kanyang kalooban ang nagahari at ang kanyang kagustuhan ang binibigay na pagdulog at pananalangin na walang humpay ang ginagawa niya. Mga minamahal, kung minsan ang nagiging dahilan ng hindi ganap na pagliliwanag ng isip ng tao ay ang maraming haka-haka ng isipan niya, maraming pasubali niya na wala namang pawang katotohanan pa. Maraming katang isip niya na kumisay nagpapasama sa kanya. Maraming palamuti ng buhay niya na isang walang kwenta. Ano baga ang dulot ng Jesus sa buhay ng tao? Mga minamahal ko, ano baga ang dulot sa inyo bilang espiritu na sa tuwin ay nakikipagtipan, nakikipagniig sa sanlibutan, nagpapadama ng lubusan, nagpapakilala ng tuwiran, tumatanglaw kanino man, nagbibigay ng liwanag ng buhay? Ang balumbong ng isip na dilimang nagahari, kailangan ay hawiin at mahawi ng liwanag na tinatanggap mo bilang mga banal na salita. Kung ito ay mangunguna at ikikintal mong totoo, mapagbubulay-bulay, mapagninilay-nilay, anong kagulumahanan ng buhay mo na maghahari pa sa iyo? Sa pagnanasa kumisa ng tao, nagkakaroon siya ng kaguluhan sa buhay niya. Sa pagmimithi niya ng marami at higit pa nakakamtan niya, nalilito
ang isip niya. Sapagkat habang minimithi mo ang sanlibutang ito, kailan may hindi mapapayapa ang isip at damdamin mo. At yan ang pawang katotohanan. Sapagkat nabubuhay ka pa sa laman, hindi sa espiritu. Ang naghahari pa'y laman, hindi espiritu. Subalit bukang bibig ay sa espiritu. Yan ang maraming tao na nabubuhay pa sa takip silim. May balumbong pa ang kaisipan, hindi pa ganap na hawi ng liwanag na tinanggap, kaya ang nangingibabaw kung magkamisan, puro dilim, walang liwanag. Mga minamahal, panahon na ng pagbabagong anyo. Panahon na ng pagbabagong buhay. Panahon na ng pagtanggap, pagkilalang ganap. Pagsuko. Kung dinadaya ng tao ang sarili niya, siya rin ang napihirapan at nasasaktan. Kung pinapalagay mong tama ka at totoo ginagawa mo, mabuti para sa kapwa mo, hindi mo mimithiin ang higit pa sa alam mong mali ito. Sapagkat ang sino mang magnasa sa higit pa sa alam niya na hindi pa nararapat at hindi pa dapat kamtin niya at minamadalit nagdudumali siya, kung minsan kapahamakan ng kaluluwa. Kaya maraming nilalang ang nakakita sa liwanag, subalit namatay pa rin sa dilim. Sumainyong kapayapaan, pagharian, ganap kayo. Nawa ang may pandinig ay nakarinig. Ang nabubuhay na sa espiritu at pang-espiritual na pamumuhay, lumilis siya, lumalayo sa ipagkakasala niya. At di sa tuwina, ang damdamin niyang pinahahalagahan at kung anong kapaboran at makakamtan niya, doon siya naghahanap at sa tuwinay tumatanggap. Kundi bagkos, nilalagak ang sarili sa Ama, nilalaan ang bawat oras at araw niya, at pinagkakatiwala niyang lubos sa Kanya ang bawat araw niya. Maging ang lahat ng bawat minamahal niya, sama ang kaparaanan, sama ang daan, sama ang katotohanan, na batid niyang isya ang Kanyang sandigan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, walang pinagkaiba sa taong namahagi ng pagpapautang. Ang kinuwenta niya ay tubo, subalit di niya nakwenta yung mga hindi magbabayad. Kinuwenta niya na interes, subalit walang pumapasok, kaya pati puhunan tinangay pa. Bandang huli, sama ng loob ang dinaranas niya. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang saki tinuturan, kaya't maliwanag na nagaganap ang dapat ay maganap, na winika ng Ama habang maiksi ang kumot sa pamamagitan ng Kanyang salawikain, na mga matatandang pawang katotohanan na ito ang dapat tupdin. Huwag kang titindig habang kumakain at huwag kang umalis. Kundi habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. At kung makitid ang sinturon, higpitan mo ng tuwiran. Huwag kang yumakap sa punong malaki, sapagkat mahihirapan ka. Kundi ang kapitan mo'y Ama, manalig ka sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat gaano man kalaki ang puno, gaano man katibay at katatag ang pagkakabaon ng ugat niya, sa isang iglap na yugyugin siya ng Ama at mga bunot ang ugat niya, sama lahat pati bunga. Subalit, kapag sama ka ng hawakan at nanindigan, kailan may di ka niya pababayaan. Anong ibig ituran, mga mahal? Huwag kang umasa na lamang sa kapwa mo,
na sa tuwin ay sandigan mo'y siya, kundi umasa kasama mo, na batong walang katibagan, muog mo't tanggulan, sapagkat siya lamang ang may-ari ng iyong buhay, na marapat mong lagakan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, ang mainam na kumisan ay samahan, dulot ay hidwaan sa bandang huli, kapag hindi na magkaunawaan sa larangan ng salaping na turingan. Alalaumbaga, tao, yan ang pawang katotohanang nagaganap sa mundo. Sa apat na sulok ay galugad ito, kaya't kung anong nasisilayan, siyang tinuturan sa inyong harapan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Kamtinin niyo ang pagbabagong anyo ng buhay niyo nang masilayan niyo ang liwanag na totoo at matamo niyo ang Kristo sa puso niyo, manahan at di na mamatay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matwid ang gawain ay galak ang masusumpungan. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At kay Yahweh ay iukol ang papuring walang maliw. Buhay bang Ama? Katotohanang katotohanan. Sa Ama ang parangal, sa Kanya ang kapurihan, sa kadakilaan niya at kapangyarihan, walang sino mang magugulaping anak niyang minamahal. Sapagkat ang sino mang sa Kanya'y nagtiwalang lubos at sa kalooban niya'y tumupad at sumunod, anong lumbay ng puso mo na di maaaliw at siya ang taga-aliw? Anong hirap at sakit na pinagdaraanan mo na di kanya iuusad at isasadsyad hanggang makahulagpos kang ganap at tuwiran niyang mapatotohanan, ika'y anak niyang matapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, hambing sa isang groceries. Pag pinuhunanan mo yan, pinuno mo, punong-puno, siksik sa mata mo. Pag ang bawat araw, inutangan ka na at di nagbabalik ang ipinuhunan mo sa kusing-kusing na baryang tubo mo, bandang huli pati puhunan, tangay-tangay pa nila. May mga taong lapastangan at di marunong tumanaw ng utang na loob sa kapwa niya nilalang. Bandang huli kaaway mo pa sa lapi mong naturingan. Kaya't itong kasiyahan ng taong walang pakialam sa kapwa niya nilalang. Subalit, wala namang takot siya sa Ama na di batid niya bandang huli kapahamakan ang parusa. Kaya't iba't ibang nagaganap sa ibabaw ng lupa. Subalit sino ang nakilala niyong sa Ama'y kumilalang totoo? Na naghari siya, na nakita niyong natabingi mukha niya sa punong-punong problemang hindi sinadsad niya. Wala kayong makikita't maipapahayag, tao, sapagkat lahat ng ginamit ng Ama nasiyahan sa Kaniya. O tao, paggamit kayo sa Ama, huwag sa damdamin at kalooban ninyo, huwag niyong linlangin siya't mga tuwiran kayo'y totoo.
Subalit sa kanya namay, wala kayong katotohanang taglay sa tinuturan ninyo. Yaon ang ayaw niya, taong anak na mabawang at tuwiran, subalit lisya naman sa kanyang kaukulan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Tinutumpak ko lamang, tinatama ko lamang, isip ninyo't damdamin na narahuyo sa kalooban, bilang pita ng laman na nanaig sa sanlibutan, upang inyong mapagtanto, may Diyos kayong sinasaktan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya. Naunawaan niyo po ba yung kwento niya? Mga mahal, kayo po ba'y nakakadama? Himinga nga po kayo, hinga, hinga. Saan po ba nagmumula ang hininga nyo? Po. Sa bituka. Sa puso. Sa tubo. Kasamay baga. Ano po? Kaya ibig sabihin, kaugnay ng Diyos ang katawan nyo. At ang katawan nyo'y kaugnay sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya alam niya kung nahihirapan ka. At alam niya kung bakit ka nahihirapan. Tama po ba? Alam niya kung ba't nagugulumihanan ka. Kung ano ang dahilan. Alam niya kung bakit ka nasasaktan. Kung sa kanya ba na hindi ka makasunod sa kanyang kagustuhan. O dahil di ka masunod ng kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, nawa, may paglaban niyo ang katotohanan, mga mahal. At makapamuhay kayo sa totoong espiritu. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Walang nagsisi at nagbalik loob na hindi tinanggap na buong-buo ng Ama. Walang nalayo sa kanya na di niya inaapuhap at nais niyang lumapit at wag nang mawalay pa. Walang anak siya na hindi niya inarugat, inalagaan mula pagkasanggol niya't nasa loob pa lamang ng kanyang ina. Dugo ka pa nga lamang, kaugnay mo na siya sapagkat siyang nagbigay sa iyo ng hininga. Ano't masasabi mong hindi kanya inaruga, pinabayaan kaniya. Nagkakamali ka, anak niya. Baguhin mo isipan mo, pati damdamin mo, at padadama niyang buhay na buhay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, no? Hindi po ba siya mabuti? Naririto kayo ngayon. Kaya kung ang pagtungo nyo rito'y bukal sa kalooban nyo at di kayo napilitan, nakadama kayo. Nakaramdam kayo ng dapat at marapat upang puso nyo'y magalak. Subalit, kung ang pagtungo nyo rito'y parang sapilitan at hanap mo'y kagalingan lamang ng katawan, di mo lubos mararamdaman pag-ibig ng Amang mahal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga buksan nawa kayo at mapuspos ng liwanag. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pakatandaan po ninyo, ang naghahangad ng higit sa kanyang kakayahan, nasasakta at nahihirapan. Subalit ang nakukontento sa ganang kalooban ng Ama't kagustuhan niya'y nanahan. Sa kanyang kalooban, ang kanyang pagmamahal, kailan may di magbubuntong hininga. Buhay ba ang Ama?
Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa'ki tinuturan. Pag nilayan yung lubusan, kayo rin ang masisiyahan. Kaya nga, may sinabing masama at mabuti. May salitang masama at mabuti. May spiritong mabutit, may spiritong masama. Suriin mo sarili mo, baka sinasabi mo mabuting espiritu nasa iyo, masama pala. Sapagkat kapag nalilito ka, hindi ka nasa mabuting espiritu. Kapag nagugulumihanan ka at parang bibitaw ka na, bakit? Wala namang kasalanan ng Ama sa ginawa mo. Ikaw ang may sala at may gusto. Kaya nang nagugulumihanan ka na, hindi niya kasalanan yan. Kaya ang gawin mo, manambitan ka sa Kanya at kumapit ka sa Kanya, baka tulungan ka niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang sa'ki tinuturan. Lalo't higit kung lingkod kang naturingan at inalam mo ang kapayapaan sa nagmumulayaan. Ang liwanag kanino nagmumulayan, pagkatapos ay hindi mo naalala at nalilimutan mo. Ikaw rin ang may sala. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pagharian kayong lubos. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Ilang araw na po ito. Alam ko po. May nilagay siya lalo lang. Hindi naman po yan sore eyes. Kaya lalong na-infeksyon. Buhay ba ang Diyos? Ay! Pakikuha yung mga candy mo dun sa bodega. Pakuha mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa mga alay lamang po sa dambanang ito, makapagsusuri na kayo, makapagninilay na kayo. Kung hindi ba naman ang Diyos ang umiiral at hindi ba siya ang nangunguna, sino kaya ang maghahandang magbigay sa inyo ng kende? May hinahaplos siya na damdamin at kaisipan para hindi matugot yung biyayang pinakikinabangan ng kapwa-tao niya. Buhay po ba ang Diyos? At ganyan kumilos ang Ama. Hindi nakikita, subalit nakakatupad, nakakaganap siya. Sino ang pinatutupad niya? Ang mga anak niyang sa Kanya'y sumusunod, sa Kanya'y nakakadama, sa Kanya'y nakakakilala. Yung tapat na galing sa puso nila. Yung bukal na kaya binigay, nasiyahan siya at nagagalak siya, hindi dahil mayroong hinihiling lamang siya. Na ang hinihintay niya, doon sa binigay niya, masigit ang kapalit. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kay hirap iulat at ipatupad ang marapat. Sa ibabaw ng kalupaan, laksam bilang nalilalang. Kung ang dilim na isipan, siya lamang tatanggap, di niya maunawaan, dili kaya'y mawawaan ang sa'ki tinuturan. Kaya nga't may minamarapat na ganang mabuksan upang hindi masayang ang paghahasik na mainam. Binhing na turingan na sa matabang lupa'y manahan, makinabang ang kapwa niya, sa binungay maging kasiyasiya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos?
Kumusta na po? Tumayo nga kayo. Sige nga, tayo ka. Dito ka humawak. Oh, huwag bigla ha. Teka muna. Oh, tayo, tayo. Tingnan ko nga. Diin, sige. Yan. Dapat masipag kayong lalakad. No? Pag nasa inyo kayo, wag laging nakaupo. Laging nakahiga. Ano? No? Dapat sa umaga, maglalakad. Hindi yung aliko, agyo. Aliya. Malagad mo. Maglaram ka pa kakwa, kakit da kakimbali mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sa tao makapaglilihim kayo. Sa espiritu, hindi. Kaya kung ilang beses kang bumangon sa magdamag, alam niya. Kung ilang beses kang kumain, alam din. At kung ano kinain mo, pagmumura o salita niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Opo. Yan. Kinasal kayo uli. O, tayo po, tayo. O, upo, upo. Parang maganda naman ang paglakad at pagtayo, no? Masakit lang ito, no? O, sige. O, tayo. Yan. Upo. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Po. Kaya nga pinatatayo upo kita eh. Para lumakad yung ugat mo. Ano? Eh, ikaw ba naman ang laging nakaupo? Hindi kaya mangalay ang balakang mo? Buhay ba ang Ama? Na minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Inyong pagninilayan ang sa inyo'y kaganapan. Kung marunong lamang kayong magsuri sa bawat inyong nakakamtan, mababatid niyong di kailanman Ama sa inyo'y nagpabaya. Kundi bagkos, lagi niyong batid na mayroon siyang sa inyo'y alay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O, sang-ayon po ba kayo dun sa nagkwento na, Apo Kunching, mabuti pa po na ako'y pinalo Pagkalis ng pinalo na yun sa akin na dumampi sa balat wala na ako nararamdaman kaysa yung kung pagsabihan ako'y para kang walang butas ng buto Ano? Di ba? Anak mo man, pag pinalo mo at pinaliwanag mo, ba't mo pinalo? Yung galit niya nawawala. Pero yung hindi ka nga pinalo, tapos tinaladtad ka naman hanggang ulo, hanggang talampakan, naku, nakahiga ka na, naisip mo pa yun, ano? Tama baga? Kaya po, yan ang huwag niyong gagawin. Yan ang bad, sabi ni. Ano po? Napakasarap nung kapag tinutuwid ka may kasamang ngiti.
Eh pag nasa pagkatao ko ngang bulusok at mabilis, hindi mo magagawa yan. Alam niyo po kung sino lang nakagagawa nun? Kapag ang Diyos ay nasa inyo, ang Espiritu niya ay nasa inyo, kaya napakalaki ng ginagawa ng Espiritu sa katawan nyo. Napakalaki na bahagi sa buhay nyo ng Espiritu Santo. Kaya kung kikilalanin at tatanggapin nyo lang, babaguhin niyang ganap kayo. Ihuhulma niya kayo ng tama't tumpak para kayo ay magalak. Kaya nga, ang pagbabagong buhay ay magagawa mo dahil ika'y nakakilala sa Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, habang pinapalo mo yung anak mo, halika nga dito, pinalo mo. Pagkatapos iyak ng iyak. Pabayaan mo lang siyang umiyak. Pag wala na siyang iyak, ikaw naman ang umiyak. Mahal kita kaya ako nagawa yun sa'yo. Ayaw mo kasi sumunod sa akin. Ha? Tingnan mo kung hindi siya uli umiyak. Buhay ba ang Ama? Hindi Nakakabingi ka. Nakakabingi. Makalayas na nga sa tahanang ito. Ako kay litong-lito na. Tapos nung maglayas ang anak niya, Apo Kunching! Ang anak ko po naglayas. Igili mo ang bibig mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hoy mga anak, wag naman kayong sutil. Mahalin niyo magulang para naman hindi dakdak ng dakdak. Ano? Meron pa. Hirap na sa asawa niya. Tunay na hirap na. Ginawa niya na lahat ang gusto niya. Talagang siya na lang naghanap buhay. Hirap na. Niloloko pa ng asawa. Isang pagkakataon, may tumutokso. Nasasagipin ang buhay ng mga anak. Babaguhin ang buhay ng mga anak. Sa palagay nyo, kundi ko kontrolin ng Ama yun, kundi magliliwanag ang isip niya, hindi kaya manaig yung pag-i-interest niyang mabago takbo ng buhay niya at makalaya na siya sa asawa niyang babaero? Lasinggero! Kung hindi maghahari, Ama, ano kayang mangyayari? Hindi kaya mawasak ang pamilya nila? Ganyan, mga mahal ko. Kaya nasa tao ang pakikipagtotohanan sa Ama. Para nang sa gayon, lahat ng araw mo siyang manguna't maghari, itama't itumpak ang buhay mo, tanglawan ang isip mo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sa inyong lahat, nawa, kung papaano ang ibinaba ang liwanag, kung papaano binahagi ang liwanag, kung papaano ipinadama ang pag-ibig, pinakilala ang kahiwagaan, naway wag lamang ang sarili ninyong kagustuhan ang sa tuwin ay mangibabaw, kundi matutunan nyong ang masakit sa inyo'y wag nyong gawin sa kapwa nyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, kung nakikinig ka lamang at ikaw ay tumatanggap, masisiyahan kang ganap, magliliwanag ka pang lubos. Kaya walang masasayang sa'yo kahit di ka pa nakakatakbo. Basta ang puso mo'y tumakbo ng tinanggap si Kristo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya kapayapaan ng isipan ay naghahari kanino man kung ang salita ang siyang pinagninilayan. Salitang banal na nagbibigay buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Tabi! Op, teka po. Ano man daw po ang mga pinagdaraanan ng tao pag pinag-uusapan sa mabuting pag-uusap, ang pinagtatapusan ay galak. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, ano man daw ang pinag-uusapan na nagsimula sa kaguluhan, kalituhan at pagtutungayaw at hindi pumayapa ang bawat isa, naghidwaan-hiwalayan ang kinasapitan. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat lang ng tao ay may pagtitiwalang totoo sa Ama'y tumatanggap at naghaharing ganap ay ang puspos ng kaliwanagan, walang taong mangingibabaw ay ganang kasarilinan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya nga, salamat sa inyo. Mahal na kapatid ko. Ang tanging alay ko sa inyo ay tanggapin. Tanging pagmamahal na walang kapantay, dulot ng Amang mahal, sa inyo'y tuwin ay alay, upang kayong lahat tuwiran niyang kamtan ang pagmamahal na walang kamatayan, tulad niyang gayon sa inyo ay alay. Kaya't habang kayo'y nabubuhay dito, nasa lupa'y nananahan, mapagharian kayo.
mapangibabawan. Ganap niyong makamtan, liwanag na dulo. Espiritong banal, inyong tanggapin, sa inyo'y magbibigay ganap na tuwiran, tatag ng inyong buhay, at di mapaparang kayo'y tatanglawan, ganap papatnubayan. O mga mahal, kayo'y magnilay, kayo'y magbulay, magpakailanman. Gawin niyong marapat sa buhay ninyo, Ama ay tanggapin. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging alay ko, walang dilit iba, kundi kabanalan na marapat niyong kamtan, na kung sa inyo'y ganap mananahan, kayo'y magkakaroong talinong tinataglay. Kung paano kayo ganap mga buhay sa sandaigdigan na walang kapahamakan, na kayo rin naman naghanap na tuwiran upang parusahan. Kaya't kung nasa nyo mabuhay na totoo, galak ng puso nyo, ganap mabuhay pa. Sama nyo ilagang bawat segundo ng buhay nyo, taglay mga tao, upang bawat saglit sa inyo'y tumimo, ganap pag-ibig niya. Alalaumbaga, mga minamahal ko, walang nasa ako, nilayon sa inyo, kundi ang pawang katotohanan ay makamit nyo't ganap masumpungan, upang sa tuwirang ganap na inyong buhay, kayo'y makahakbang sa katotohanan. Mahal ko kayo, o mga anak na inaalayan, ganap kong tuwiran. Sa inyo'y pinadarama, mulit-muli buhay, at di na mamamatay. Kaya't ang nasa ko, mga buhay sa inyo, mga salita ko, pinamumutawi ko, ganap dinaratan sa babaeng ito na ginamit ko upang ilahad ko mga katagakong. Kung tatantuin nyo, di ganang tao, ganang pinagmulan. O mga mahal, kayo'y magnilay, magpulay-bulay sa aking iniyalay. Maglalabing 2 taon, puspos kong ibinigay, wagas kong pagmamahal. Kaya't kung magtatanto kayo, magninilay na totoo,
walang gagawin ako. Igagawad sa inyo, kundi ang pawang kapakinabangan, pakikinabangan nyo hanggang kapuapuhan sa panahon nyo ngayon at sa daratal pang mga panahon ng mga lahi nyo. O mga mahal, magtanto kayo, magnilay kayo't magpulay kayo. Sino nga bang ganap? Sino ang marapat sa inyong lahat? Upang malubos ang inyong galak na matatanggap, na tuwirang sa inyo'y aking nilalakak, na sa tuwin ay aking nilalahan, o aking mga minamahal. Pagkat ang wika nga sa inyo'y buhay na buhay, buhay na buhay, kailan paman. Nekarameneyahanam, 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 aking amang mahal, tuwirang kong sa'yo'y nilalagak. Ang kanilang handog nakatawan, upang ang kaluluwa'y magtamasa. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat araw ay kapaki-pakinabang. Tao, mahal na mahal ko kayo. Ay, Diyos ko at Ama ko. Napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, kung totoo lang yung pagtitiwala niyo, hindi niyo pakiramdaman yung nararamdaman niyo na yan. Kundi bagkus kung nararamdaman niyo po yung pagdatal ng Espiritu, talagang kayo mismo, sasabihin niyo, masigla ko, masigla ko, masigla ko. Dapat po ganon. Ano po? Kaya po namin sinasabi yan, kaming mga naghahayag na nakakapagpatuto sa inyo, nagaganap sa buhay namin. Dumarating din po yung puntos na kami nanghihina. Subalit wala kaming panlaban kundi ang salita ng Diyos. Dumarating din po yung puntos na para bagang gusto kang talunin, agawin. Subalit ang naig ay siya pa rin. At siya nawang manaig sa inyo, maghari sa inyo. Dumarating yung pagkakataon na parang daratal sa iyo, tamad ka, ayaw mong kumilos. Aba, daratal yung pag-iisip na, aba, sino ba pinaglilingkuran mo? Tao ba o ako? Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, kaya kung lagi lamang nakatuon ang isip nyo, sa patnubay ng Ama, sa kadakilaan niya, at pagmimithing siya'y pakinggan nyo, kayo pong lahat ay magiging lubos sa pagtanggap. Sumayin niyo po ang kapayapaan, pagpalain kayo may bukas. Tingnan ko po ang bago. Ay, salamat po. Bagong luma.
Sa inyong lahat, mga minamahal ko sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng daigdig, sa iba't ibang parte nitong Pilipinas. Kasama ka na, Raquel. Anak na Raquel na taga Purihin ng Ama. Ayan, binati na kita. Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sino nga ba ang katawang hindi susuko? Susuko sa problema, susuko sa mga pasanin sa buhay, susuko sa sakit, susuko sa kaguluhan, kagulumihanan, susuko sa pagdaramdam. Walang katawang lupa na hindi susuko diyan. Sigurado magugupo ka kapag yan ang nanahan. Subalit may Diyos amang aagaw sa iyo para hindi manahan itong kaguluhan. Problema mong pinapasan ay kanya niyang alisin, kaya niyang tanggalin, kaya niyang iusad at makalutas sa lahat ng kanyang binibigay sa kanyang mga anak. Makalutas ang binibigay niya sa lahat ng kanyang mga anak. Sino nga ba hindi magugupo sa sakit? Lalo na't alam mo, may taning ang buhay. Lalo't alam mo na ikaw ay araw-araw parang pahina ng pahina. Subalit, isa lamang ang dapat nyo maging sandata. Ang pakikipagtotoo. Ang paglaban sa matapat na pananalig, pananampalataya ng Diyos ninyo ay buhay. At mahal na mahal kayo na kung kikilalanin, tatanggapin siya, hindi kayo pababayang magupo. Hindi kayo pababayaang malugmok baga na walang laban. Kundi ang bawat araw mo, ang kahinaan mo ay kalakasan sa Kanya. Ang kadiliman mo ay kaliwanagan sa Kanya. Ang kawalan ng pag-asa ay pag-asa mo sa Kanya. Habang tinatanggap mo siya, nararamdaman mo kung paano Kanya kinakaling at minamahal. Habang minimithi mo siyang paglingkuran. Tama, ang sabi ng iba, ang daming pinagdaraanan. Totoo yan, kahit naman di ka naglilingkod, may pagdaraanan ka. Subalit napakasarap yaong alam mo na ang Diyos mong pinaglilingkuran ay buhay. Napakaligaya ng puso mo na totoo ka sa paglilingkod mo, tapat ka sa pagbibigay mo, totoong-totoo na walang pasubaling, kaya ka lang naglilingkod dahil gusto mo ngayon, bukas ayaw mo. Hindi. Kapag nasumpungan mo siya, tanggapin mo siyang buong galak sa puso mo. Unahin mo siya sa buhay mo at pauunan niya sa iyo kung paano ang lahat para matanggap mo kung ano ang dapat. Kaya lamang may taong tinanggap ko eka ang Diyos. Ayaw, tumaas ang pananampalataya. Laging gusto'y bagsak ang pananampalataya. Huwag ganun. Kailangan, umistep ka pa, hanggang sagad-sagara na. Wala ka. Tama po ba? Ganon ang gusto ng Ama. Sapagkat habang kinikilala at tinatanggap mo siya, may natututunan ka sa Kanya. Habang dinarama mo siya, tinahanap mo siya, nalalaman mo kung sino siya. Sapagkat siya ang pawang katotohanan, ang pawang buhay at buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Kristo, hindi kayamanan sa lupa. Sapagkat ang kayamanan sa lupa ay pang-kalupaan. Ang kayamanang pang-espiritual ay kaligtasan ng kaluluwa at buhay na walang hanggan. Subalit maari mong kamtin ang buhay na mapayapa, may galak, kasiyahan, sa buhay mong kinakamtan dito sa lupa, kung ang Diyos Ama ang tuwirang totoo at nakikipagtotoo ka sa Kanya. Na tinanggap mong totoo sa puso mo at tuwirang nakipagtotoo ka sa Kanya, kaya't ang lahat ng dilim ay hahawiin niya at mangingibabaw ang liwanag at doon mo makikita siya pala ang kapuspusan ng liwanag at siya pala ang kapuspusan ng galak. Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayong ganap. Sa inyo pong lahat, pagpalain din kayong ganap. May bukas. Kapo, kunching madaya ka, kahapon may bukas pa. Lagi may bukas yan. Di po ba? Kaya, di po ba yung kung tapat ka sa pananampalataya mo? Ano po ba pananampalataya nyo? Ang pananampalataya nyo po ba, pag nahaplos kayo, gagaling ka? Po, patayin nyo ngayon yun. Ang buhayin ninyo, pag tinanggap mo si Kristo, gagaling ka! Buhay ba ang Diyos? Pag kinilala mo si Kristo, tinanggap mo siya sa puso mo, inanahang ganap, at ang salita niya ay nakatatak sa isip mo, buhay ka. Sigurado, buhay ka.
Sapagkat buhay ang pananampalataya mo, buhay ang pag-asa mo, buhay ang pananalig mo. Kaya, buhay ka! Hindi ka patay. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang dapat po, na masyahan ka sa tinatanggap mong salita niya. Nalalasahan mo ang sarap ng buhay sa mga gawa niya sa iyong buhay na mabuti. Hindi yung ikaw ang gumagawa ng masama sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, ang tao, ang gusto niya panandali ang sarap, panandali ang ligaya, panandali ang kabusugan, panandali ang pahinga, maluwat na dusa. Buhay ba ang Ama? Mithin ninyo yung pangmaluwat, yung walang katapusan, na kasiyahan at kagalakan, yung sa puso nananahan, yung sa kalooban nagtitira baga, yung sinasabing nananahan, yung nakatira dun, sapagkat naging templo na ng Diyos Espiritu ang iyong katawang lupa. Kaya sa inyong lahat, may bukas pa. Lagi niyo po tatandayan, may bukas pa. Ano, kasi buhay po ba ang Diyos? Mga anak ng Diyos, laging may nakalaan eh. Di po ba? Di po ba kayo nagagala? Tandaan po ninyo, ang mga anak ng Diyos, laging may nakalaan. Laging inaaliw. May umaaliw. Laging pinakakain. May nagpapakain. Laging nagbibigay. Laging binibigyan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, magbigay ka ng pagmamahal. Babahaginan ka ng Ama ng wagas, malinis na pagmamahal. Pagpalain kayo. Kaya, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, liwanag ng kaisipan ay mangibabaw sa inyo. Buong katauhan, mapagharian kayo. Diyos Espiritu, maging templo tahanan nyo. Anuman dusa ninyo't hilahil na tinatanggap, itakwil nyo't Ama ang tanggapin. Siya'y kilalanin at sa buong buhay, ninyo'y ganap na itahan. Mga banal niyang aral, salita niyang ibinaba dito sa lupa upang kamtin ng mga anak niyang minamahal. Kung ito ang sa iyo lamang ay ganap na mananahan, pagpapala mo'y walang humpay. Iba't ibang uri ng pagpapala na sa iyo'y makakamtan, na kailan may diluluha ang iyong mata, pagkat iaampat ng Ama at ilalapat niya sa iyo ang kalinga niyang walang maliw. Pagpalain kayo. Tayo na po.